nagtatanong, born again ka ba? Teka lang po. Pag di kilala, teka lang po, ano po ba ibig sabihin sa inyo ng born again? Kasi iba-iba, di ba? Minsan ganun, uy, born again yan. Yun palang isip lang nila, church. Hindi talaga yung pagiging born again, tama? So ngayon, bakit ko nasabi to? Kasi, ganito, may question, ano nga ba ang worship? Pag sinabing nag-worship ka kay God, ano ang unang pumapasok sa isip niyo pag sinabing worship? Ikaw na, Adi, pagtanungin ka, ano ang worship para sa'yo? Kanta. Mali? Tama? Pwede. Ayan. So, tama naman ang worship para kay Nani pagkanta. How about you, Yuan? Ikaw, Yuan. Grabe, Yuan, bata ka pa lang ng Sunday. So, ngayon, tapad mo na. Tumatakbo-takbo. Ikaw, Yuan, ano ang worship para sa'yo? Pag sinabing worship, ano ang unang, walang mali yung sagot dito. Ano ang unang mong naisip? Praising God. Tama? Ano nga pangalan mo? Ha? Dave. Ano ang unang pumapasok sa iyo pag sinabi mong worship? Sumusunod sa akin, ano ba ito? Sumusunod kasi kamaliit dito. Pag sinabi mong worship, mag-worship na tayo, anong, pag narinig mo yung worship na word, manalig sa Diyos, ayan. So, have faith. Kayo, Nay, anong unang umano sa inyo pag sinabi worship? Ayan, nagpupuri tayo sa Panginoon. Ayan, tama naman yung mga sagot nyo. Pero alam nyo ba na part lang yung singing, part lang yung praising, part lang yes ang pagpupuri at pagpupunta sa church. So pag sinabi, worship service kasi namin. So ang iba, feeling pag-worship, yung church worship natin. Tama naman yun, pero it's just part of it. Tama naman yung singing. O nag-worship ka kay Lord kasi nag-praise and worship. Tama yun, pero it's just part of it. So ngayon ang question, ano nga ba ang worship talaga? Okay? So worship as a lifestyle. Yan pala minanong. So ito, yung PowerPoint ko doon. So may mga kasama na hindi meron akong mga i-discuss na wala sa PowerPoint kasi pinagawa ko lang yun sa si Princess. Si Princess pinagawa ko kasi hindi ko na kaya gawin. Anyway, yun. So, worship. So, actually, ang worship, it's a life that honors God. Ayan. So, ibig sabihin ng worship, part ang singing, part ang praising, part yung pagpupunta natin dito sa church. Pero, when you say worship, deeper, ayan, more personal, and hindi lang siya kung ano yung nakikita natin on the surface. So ngayon, magpo-focus tayo sa what is worship, what worship is not, tas ano pa yung or paano tayo mamumuhay ng wait lang, i-English ko na. How do we live a lifestyle? Yan, paano tayo mamumuhay na ino-honor ang Diyos. So yan. So what is worship? So una, ang worship is our response to who God is. Ayan. So sabi dito sa Romans 12:1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So, dali pa kuha naman ng mga anak natin. May mga tumatapik eh. Pasensya na, ganun talaga pag may maliliit. Ayan. So, kunin mo na. So, ang worship, hindi lang siya kung ano yung ginagawa natin pag Sunday. Kasi minsan, mag-worship na kami. Tapos feeling natin pag Sunday lang nag-worship. Sino yung isip ganon? Pag Sunday lang nag-worship. Tapos the rest of the week, ako na bahala. Buhay ko na to. Okay? So, ang worship is just not what we do on Sundays. Actually, ang worship, yun yung daily offering natin ng buhay natin sa Diyos. Okay? Ano ibig sabihin nun? Our time. How do we spend our time? Our work? Kayo mga nag-aaral ba? Our study?
Ano yung mga choices nyo araw-araw? Ang mga choices nyo ba na-honor si God? Ano yung mga habits nyo? Na-honor ba dun si God? How about your words? Yung mga words na lumalabas sa bibig nyo, na-honor ba dun si God? How do you treat other people? Na-honor ba si God? So that's worship. Yun yung tayo, yung living, yung life natin everyday. Ino-offer. Bakit living sacrifice? Kasi, you know, pag Kristiyano ka, actually, di ba, yung sarili mong kagustuhan, hindi na talaga yun yung nasusunod. Bakit? Sino nang nasusunod? Si Lord. Kahit gusto mong gawin to, may nang-away sa'yo, gusto mo rin mang-away, pero dahil binago ka na ng Panginoon, nang-aaway ka pa rin ba? Well, siguro, hindi naman tayo perfect na agad. Diba? Pag may nang-away sa atin, holy ka na. Alam mo yung, syempre magagalit ka rin. Tama ba? Maaasar ka rin, lalo na kung may nakakapikon talagang classmate, may nakakapikon sa bahay, may inuubos yung pasensya mo. Tama? Pero paano siya nagiging worship? If pinipili mo na gawin kung ano yung nag-honor kay Lord. For example, si Rita, may kaibigan, at nakagawa ng magiging kasalanan. Siyempre, human nature, magagalit ka, maiinis ka. How would you turn it into worship? Magpapatawad ka. Kahit mahirap. Why? Kasi, alam mo, yun yung magpapasaya sa Panginoon. Ano yun yung kalooban niya? So, nagigets niyo na ano ang worship? And, yun yung daily response natin sa kanyang mercy. So, pag sinabing mercy, something na we deserve pero hindi niya binigay sa atin. Diba? Deserve natin ang punishment. Pero hindi niya yun ginawa. Yun yung mercy ni Lord sa atin. Okay, so, dahil we respond, ito, response. Diba pag may mabuting nagawa sa iyong tao, diba, syempre, papasalamat ka, pero ito si Lord, grabing ginawa sa atin. So, in response to His mercy, we worship Him. Okay? So, a daily offering of ourselves. So, dito sa Romans 12:1, no? Ibig sabihin, again, pag sinabing living sacrifice, present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable. So, it means, remember, actions, decisions, lifestyle. So, it's not just singing songs. Nag-praise and worship naman ako, yun na yung worship ko. Actually, nagsising ka ng songs in response to God, to who God is. Okay? Parang, ano mo yun? Di ba minsan pag masaya ka, napapakanta ka? Ayan. Itong worship, that's why you sing. That's why we sing praises, hymns, kasi yun yung response natin sa kabutihan ng Panginoon sa atin. So, paano nga ba nagiging, paano tayo, ano yung mga examples, mga practical examples sa worship? For example, ayan, a student who studies honestly, you have the choice to cheat, tama? Pero dahil you want to worship God, you want to be honest. Kahit walang nakakakita. That's worship. Ganun ba yun? Next, a parent showing patience. Kahit mahirap magpalaki ng anak, but because you want to worship God, you want to honor God, magiging patient ka. Diba? A person praying in secret or forgiving generously. Ayan. So what else? Ano pa? Yung sinasabi, whether you eat or drink, do it all for the glory of God, diba? Pati ba naman pagkain, nag-worship tayo kay Lord? Sige nga, paano natin ipapakita na wino-worship din natin si Lord kahit sa ultimong pagkain at pag-inom? How do you worship God in those things? Kumakain po ako ng madami. Ganon ba yun? Kumakain ako kahit ano. Paano niyo papakita yun? Sige nga. Safira, how do you worship God in eating and drinking? Nagpe-pray ka bago okay, what else? Magsasayang ka ba ng food?
Hindi. Hindi dahil marami kasi bata nagugutom kaya hindi ako magsasayang. Hindi eh. Hindi ka magsasayang ng food kasi alam mo na si Lord yung nag-provide. And as a worship, hindi mo sasayangin. Tama mo ba? Kahit sa simpleng ganon. Okay? Kahit sa bodies natin. Kanino ba itong body natin? Atin pa rin po ba ito? Bilang Kristiyano. Di ba hindi na? So what's your worship sa Panginoon? Lalagyan mo ba yun ng lalagyan ng kung ano-ano? Diba? So, yun yung worship. Okay. So, pangalawa, worship is done in spirit and truth. Ayan. So, sabi dito sa John 4:23 to 24, "But the hour is coming and is now here when true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth." Ayan. So dati hindi ko to masyadong maintindihan. Simulang yung, alam mo yung first, bagong Kristiyano pa lang ako, paano ba nag-worship in spirit and in truth? Kayo, may idea kayo? Paano ba natin worship si God in spirit and in truth? Again. Anong ibig sabihin mo? May idea kayo? Wala. Okay, sige. Kasi paulit-ulit to, dapat we worship God in spirit and in truth. Pero paano nga ba natin siya gagawin? Okay, first, ang true worship isn't just about actions. Okay? Ang true worship, hindi lang siya actions like singing, raising hands, attending church, or even giving offerings. Hindi lang yon. So worship, pero hindi ko sinasabing mali yun, ha? Part yun ng worship. But God is not primarily looking for those actions. He is after something deeper. At ano yun? First, dapat yung worship galing sa heart. Yan. So heart, worship must be genuine, sincere, and motivated by love for God. Bakit ka nag-worship? Kasi love mo si Lord eh. Diba? Genuine. Ibig sabihin totoo, sincere, na love and reverence sa ating Diyos. Hindi lang siya for show. Tataas ng kamay, kumakanta. Minsan kasi, emotion-driven yan. Mamaya pag-uusapan natin yon. Hindi ko sinabing mali yun ha, pero ito, pag-uusapan natin, bakit kailangan in spirit and in truth ang pag-worship. Pangalawa, kasi ito kasi lagi ang pag feeling natin na ang isang tao ay nag-worship dahil kumakanta siya, umiiyak siya habang nagpe-praise and worship, grabe makataas ng kamay. But you know, we're not judgmental naman about those things. Pero remember that God is really looking at your heart. Habang ginagawa mo ba yung mga actions na yun, are you seeking God? Hinahanap mo ba ang Panginoon? And even right now, nandito kayo sa CL1, nag-a-attend kayo. What is this for? Para saan? Kasi po, requirement. Diba? Always remember that God looks at our hearts. Kaya siya nagiging worship kasi we do this to honor God. So, pangalawa, align with God's truth. So una, from the heart, tapos aligned with God's truth. So our worship must be based on who God truly is, as He has revealed Himself in Scriptures. So, in John 4:24, God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. So, ang truth dito na sinasabi ay God's Word. Ano yung truth dito na sinasabi? God's Word. So, pag sinabi, people should worship God in spirit and in truth, yung truth dito na sinasabi ay yung God's Word. Our worship should be based and be consistent sa Bible.
Okay? Again, ang worship natin dapat based siya sa Bible. Ano yung sinasabi sa Bible about God? Yun dapat yung magiging, yun doon tayo dapat align. Hindi kung paano lang natin gustong isipin si Lord. Wino-worship ko si Lord kasi ganito siya. Wait lang. Saan galing yan? Galing ba yan sa Biblia? Kaya sinasabing we must worship Him in spirit and in truth. Kasi minsan nag-worship tayo sa mga ini-imagine natin na gusto natin si Lord. Na ganito dapat. Tama ba? So, question. Can someone really worship God? Or can someone truly worship in truth if they don't read the scriptures where God's truth is revealed? Question daw, can you really worship God kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Kasi di ba sabi natin, we must worship God in spirit and in truth. At yung truth na sinasabi is God's Word. Ang question ngayon, makakapag-worship ka ba kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Sige. Ito, hindi ko sinasabi hindi kayo nagbabasa ng Bible, ha? Hindi. Pero ang question lang, ito kasi lagi yung problem ng mga Kristiyano. Gusto nilang mag-worship in spirit and in truth, pero hindi nila alam ano yung truth. Eh, nandun naman sa Bible yung truth. Tama? Tama? So ngayon, can you really worship God fully if you don't read the Bible? Where God's truth is revealed? Question, nagbabasa ba kayo ng Bible? Ang hirap kayang mag-worship kay God kung hindi kayo nagbabasa ng Bible. Ano yung mag-worship nyo? Sabi kasi ni Pastor, si God forgiving. Sabi ni Pastor, sabi lang ni Pastor, di ba Pastor, pag sabihin mo, si God mabait. Sabi kasi ni Pastor, mabait si God. Sabi ni Pastor, pero kayo ba na encounter nyo, nabasa nyo, na-experience nyo yung truth na yun sa Bible? Or nakadepende lang kayo sa sasabihin ng preacher, ng kung sino man. Uy, alam mo ba Dave, sobrang bait ni Lord. Oo nga, amen, amen. Pero paano mo yung na-experience sa sarili mong buhay? Kung ikaw mismo hindi ka nagbabasa ng Bible, kung saan nandun yung truth. You know, sa Bible study namin, Genesis yung pinag-aaralan namin. At saka sa Genesis, doon ko nakita, lalo na sa life ni Moses, nakita ko doon na grabe si Lord, no? Ay, Moses, o diba? Hindi sila nagano kasi sa Genesis, si Joseph. Lang sila eh, no? Si Joseph, sino alam yung story ni Joseph? Wala din. Magbasa kayo ng Bible, ha? Nagano na. Let's start Genesis. Alam nyo, sa buhay ni Joseph, kahit ibinenta siya ng mga kapatid niya, yun pala nire-ready lang yun ni Lord para sa mailigtas sila sa famine. Kasi nagtagutom. Pero dahil nauna dun si Joseph sa Egypt at siya yung naging tagapangasiwa dun sa mga pagkain, na-save yung family. So kahit ang pangit, hindi maganda yung naging journey ni Joseph, makikita mo pa rin yung plano ni Lord na nangyayari. At because of that, dahil nandun yung truth na si God ay true to His promises, hindi siya nagpapabaya, and He is true to His words. You worship God. Grabe Lord, no? Lord, kahit hindi ko makita ngayon yung bakit nangyayari ito, bakit hindi ko maintindihan yung mga circumstances or situation ng buhay ko, pero alam ko kasi sa Bible, ganito kayo. Ganito kayo nagpakilala sa Biblia. At dahil doon, magtitiwala ako kayo. Ganun ang worship. Okay? Dahil nakilala niyo siya sa Bible. So sana, nagbabasa tayo ng Bible. Hindi naman kailangan 1 hour agad eh. Tama? Kahit mag-start kayo, gusto kong magbasa ng 1 chapter a day.
Kasi ang hirap mag-worship in truth kung hindi tayo nagbabasa ng Bible. Okay? So again, if you don't read the Bible, you cannot fully worship God. Kasi, hindi mo alam ano yung wino-worship mo sa Kanya. We should worship God on how He revealed Himself to be, not what we want to imagine of Him. Si God, ganito ko gusto, ganito. Wait lang. Align ba yan sa Bible? Yan. Di ba yung iba, ganito kasi yung sinasabi ni God. Di ba sila na nakarinig yan? Ganito kasi yung sinasabi ni God sa akin. Ganito kasi, alam mo, nag-i-imagine tayo ng God na hindi naman yun yung sinasabi sa Bible. That's why napaka-importante na nagbabasa ng Bible. Okay? Sino na lang magbabasa ng Bible ngayon? Wala. Umuwi na tayo. Pero, you can start one chapter a day. Kasi doon yung makikita, Lord, alam nyo, dadating at dadating. Hindi man tayo nasa Old Testament or New Testament, hindi man same yung situation natin. Pero you know, the God that we have is the same as their God. So, hindi siya nagbabago. So, kung may dumadating sa point na hindi mo na maintindihan, nahihirapan ka sa school, Rika, sa Amira, ano nyo? Paano? Hirapan na talaga ako, iiyak na lang ba kayo? Kaso may nang-aaway sa inyo, iiyak na lang ba kayo? Hindi, kasi alam mo na may tutulong sa'yo. Because God is our helper. Paano mo malalaman na si God ang helper? Doon din yan sa word niya. Makikita natin ilang beses na tinulungan ni Lord ang kanyang mga anak. Tama ba? Next. Ayan. So, without scripture, we risk worshiping a God of our own imagination. Ayan. So, dapat guided tayo lagi ng word. Alam mo kung bakit ang daming nag-i-imagine sila na ng own imagination nila about God. Kasi, mas gusto nila yung mga ini-imagine nila tungkol sa Panginoon kaysa sa kung ano na nasa Bible. Kaya dapat yun, maging careful tayo. It should not be based on feelings, tradition, and cultural ideas. Okay? Again, our worship should not be based on feelings. Happy ako ngayon, mag-worship ako. Paano kang di ka na happy? Paano pag broken-hearted ka? Paano kung di ka pinansin yung one ng crush mo? Diba? Paano kung pinagalitan ka ng nanay mo? Okay? So, worship should not be based on your feelings. Kasi ang feelings nag-change. Bakit mababasa natin sa Psalm, si David, anong sabi ni David? Why are you, bakit ka natutulog? Worship mo si God. Diba? Parang, inuutusan niya yung sarili niyang i-worship si God. Kasi, kahit he was not feeling okay, he was telling himself na, no matter what are you feeling, you should worship God. Kasi yun yung tama. Not be based on tradition. Ano yung mga tradition? Ayan, ang Filipinos, sobrang traditional, no? And cultural ideas rather than the Bible. Doon din nakakasad lang. Kasi alam natin na si Pope Francis ay namatay na. Tama? So ngayon, may mga video sa Facebook na, alam mo yung mga giant, ano tawag doon? Yung mga giant na statue. Yan. Alam mo si Mary, tapos dito si Jesus. Pinagyayakap nila. Romance. Doing the romance thing. Alam mo, parang it's tradition, cultural ideas. They think na wino-worship nila si Lord sa pamamagitan nun. Saan ang basis nila? Bible ba yun? So, diba, ganun yung danger pag you worship God just depending on you want Him to be. Yung
Depende lang sa imagination. Diba? Hindi depende sa Bible. Ini-emphasize ko talaga to ha, kasi ang worship hindi about sa gusto nating maramdaman. Naalala ko yung umakyat si Moses. Diba, umakyat siya para sa bundok para doon sa Ten Commandments. Tapos hindi nakapagkanta yung mga Israelites. Anong ginawa nila? Nag-collect sila ng mga golds. At saka, ginawa nila golden calf, right? At yun yung worship nila. They think they were worshiping God. Pero, hindi eh. Mali. Mali yung ginawa nila. It wasn't according to the truth. Yeah. So, ganun yung danger po pag yung worship natin is just based on feelings and our imagination too. So, ang Word of God, it guides us right worship. So, sabi nga sa Psalm 119:105, your word is a lamp unto my feet and a light to my path. Ang Word ni God ang siyang nagiging lamp natin at light. So, with His Word, we are also directed kung paano mag-worship correctly. So, again, can someone worship without reading the Bible? They may have the heart or reverence or desire to worship God, and which is good, but without growing in God's Word, yung understanding natin on who God is and how God wants us to worship Him will be limited, magiging limitado, at potentially maging mali ka. Ayan. Okay? Parang lang yan eh. If you are building a relationship with a friend or someone you love, pero hindi natin binabasa yung mga letters, yung mga hindi tayo nakikinig sa mga sinasabi nila, hindi natin makikilala. Diba? So, yan. Next, punta tayo sa what worship is not. Sabi sa Isaiah 29:13, because these people draw near with their mouth and honor me with their lips, while their hearts are far from me. Kakalungkot, no? Ino-honor or lumalapit sa kanya with their mouths and honor Him with their lips. Pero, yung heart nila are far from God. And their fear of me is a commandment. Okay. So, worship is not about performance. Yung iba, akala nila dahil feeling nila ang worship ay pagkakanta-kanta lang sa harap, feeling nila performance lang, kumakanta ng I love you Lord and I lift my voice. Pero, pagdating na ng weekdays, nagsisinungaling, nag-gossip, yan, di ba? Nagmamarites ng sobra-sobra, nang-aaway. Tingin niyo worship yun. So, it's not just performance. Kumakanta sa church, pero pagdating sa weekdays, sumasagot sa magulang, nang-aaway ng friends. Meron pa bang sumasagot sa magulang? O, nagtitinginan yung dalawa. I mean, di ba, parang kung feeling nyo ang worship ay performance lang, na pwede lang gawin pag Sunday, tas ibang tao na kayo pag weekdays. Maling-mali na yun. Next, not just singing. Ayan. Part lang ang singing sa worship. Okay? Pero hindi yan ang full life ng worship. So, worship is not about your mood. I'm sad ngayon, hindi ako mag-worship. Bakit? Worship is a choice. No matter how you are feeling, you can still worship God. E paano talaga pag sobrang hindi ako okay? Can I still worship God? Yes, you pray. Lord, I surrender this feeling to you. Lord, yung situation na to, hindi ko kaya. Pinapasayo ka na. That's worship. Surrender it. Diba? Hindi yung the more that you feel not worshiping God, actually yun yung best time talaga to worship Him, to pray.
Yung iba naman, nagre-read lang ng Bible to feel good about themselves. Kailangan ko magbasa ng Bible. Kasi, requirement. Char. Gusto ko magbasa ng Bible para feeling ko spiritual ako. Pag natapos ko tong Genesis, aba, sino ka? Basa ko na yung Genesis. Sige nga, discuss natin Genesis. You see, you feel good about yourself. Pero, nagbasa ka not to know God more. Okay? So, it's not a performance. It's not just a feeling. It's not just singing. Or it's not also a mood. I'm sorry. Okay. So, paano ba natin i-express ang worship? What are the expressions of worship? So, worship shows up in many ways in Scripture, not just singing. So, tignan natin yung few expressions of worship. First is singing. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Tapos, yan, singing yan. Next, prayer. Grade ka, gusto mo bang magbasa? Wala namang grade 2 eh. Sige na, prayer. Yan na, basahin mo. Ano sabi sa, 1 Timothy 2:1? First of all, then I urge that those who lead prayers and intercessions and thanksgiving be made for all men. Ayan. So, worship through singing, worship through prayer. Ano yung pangatlo? Listening and reverence. Julia, can you read? Miss ko mga estudyante ko. Julia, can you read? Go, Julia. All these things in my hand have been said, and so all these things may be before the Lord. For this is the one to whom I will look. He who is humble and contrite in spirit and comes up. Ayan. So, anong tinitingnan ni Lord? Humble and contrite in spirit and trembles at my word. It means yung puso ay ready na magpabago. Okay? Next, giving. Ayan, so we can worship through giving. Yan yung next na topic. Ayan. So, giving. Dave, basahin mo. 2 Corinthians 9:7. Each one must give as he has decided to his heart, not that the rest or under the ordinance, for God loves us cheerfully. Ayan. So, we worship God through giving. Na, ito yun naman po, obedience. Ay, asa na yun? Isa pa. Yan, obedience. Ayan. John 14:15. Ayan. So, these are the expressions of worship. So, first, ano yun? Singing. And then prayer, listening and reverence, giving, and of course, obedience. Yung pagsunod ba sa magulang, worship din yun? Yes! Sumusunod mga listener. Okay. So, sa limang nabanggit dito, anong expression of worship can you connect with personally? Yung lahat naman siguro natin to nagagawa. Pero saan dito sa expressions ng worship, yung talagang nako-connect nyo personal, nakaka-connect kayo personally? Saan nyo mas naaalala yung pag-worship nyo? Yung gusto mong ginagawa, lagi. Lahat dapat yan, di ba? Pero alin dyan yung talagang gusto mong ginagawa? Sige po, go! Saan? Singing? Singing? Parang yun kasi mostly singing, no? How about prayer? Ayan, prayer. Giving. Listening and reverence. Ayan. So yun kasi minsan yung obedience, no? Pag ito na yung usapan, obedience. Sige. Pag-iisipan ko muna. O, kumanta ka. O, sige, kakanta, pero sundin mo to. Ganito, ganyan. Okay? Sige, yan yung mga expressions. So, worship can be expressed in many ways. Okay, next. Ito naman. Through
versus false worship. So, ang true worship, it is God-pleasing. Okay? And false worship, syempre, man-centered. Hindi siya God-centered. Ayan. So, ang true worship, it is God-pleasing and God-centered worship. So, it's all about God. Kahit kumakanta ka pa dito, nag-lead. Actually, it's not about you. It's not about your voice, kung gaano ka kagaling kumanta, kung gaano ka kagaling tumugtog. Actually, it's about God. Okay? Hindi ka nandyan para ikaw yung ma-worship. Okay. May question ba kayo? Meron na ba kayong na-witness na nag-worship na feeling nyo okay naman yung sounds, okay naman yung ambience, pero parang di lang kayo makakonect kay God? May ganun ba? Naka-experience na kayo no? Na parang nag-worship, tapos parang ang hirap lang makakonect. Okay naman yung place, okay naman, di ko sinasabing church natin to Pero dumating na ba kayo sa point na gano'n, umattend kayo ng worship service, sabihin natin. Okay naman yung sound, okay naman yung kanta, pero parang di lang kayo makakonect masyado. Siguro, hindi naman nag-aano natin na baka may mali sa worship leader or hindi. Actually, minsan kasi, nagiging man-centered na tayo at di ko gusto yung kanta. Parang off-key yung nag-lead. Ano ba yan? Mali-mali naman yung gitara. Ba yan si Let's, yung pagpapiano? Nagiging man-centered na. Di ba minsan, nahirap talaga yun. Pag gano'n na yung tinitingnan natin, o pumiyok pa yung worship leader, ano ba yan? Tawang-tawa ako ganyan. Hindi. Kasi, sometimes, not sometimes, but it's really, pag worship service na, it's really hard to worship God pag self-centered tayo. Ayan. So, gano'n. Kahit naman sa mga sitwasyon natin sa bahay pag iniisip mo yung ikaw, like, example, pinapagalitan ka ng parents mo kasi may nagawa ka. Pero kung instead na mag-reflect ka, tumingi ka ng forgiveness, hindi, alam mo, ipipilit mo yung gusto mo. Kasi, paano naman ako? Yung ako, paano naman yung ini-invalidate mo yung feelings ko, mami? Hindi mo ako naiintindihan. When you start being self-centered, hindi ko naman sinasabi mo yung i-express yung sarili nyo. But when it's always you, and you, mahirapan tayo. Okay, next. Time na ba, George? Sige lang, Chair. Pwede pa naman. Ayan. So, ito yung order of worship. Ayan. So, makikita naman natin to. So, bakit sa church may order of worship? Bakit hindi pwedeng mauna ang commission niya? Bakit hindi pwedeng mauna ang closing song? Siyempre, closing song yun. Hindi naman naman. Pero bakit hindi mauna yung offering? Sa iba naman, inuuna yung offering. Tama ba? May mga churches ng gano'n Bakit? Kasi, gusto natin may order in worship. Yung worship na to worship service. God values order in worship. So, ito yung sample flow. Ito na yung verse natin. Adoration, call to worship, adoration, confession, assurance of forgiveness, thanksgiving, listen to the word, commitment, tsaka commissioning. So, kung ang ating worship flow ay hindi maayos, yan, mapapansin din yan ng congregation Ayan. So, example lang to. So, ang worship is a journey. Yan, journey yan. So, hindi yan na, bakit hindi na lang word agad? Bakit hindi na lang word agad? Bakit kailangan pang mag-pray ni pastor? Tapos, pag after natin prayer of confession, bakit kailangan may, assurance of forgiveness. Di ba? Bakit kailangan? So, ito, may order of worship. Sakto lang naman to. So now, ayan. Yung personal response na natin about worship. May slide pa ba ako?
Yan. Sure, ilang minutes pa para maano ko? 4 minutes. 4 minutes. Siguro ano na lang, sige mamaya sa prayer na lang natin. So mag-summary tayo, summary points. Next naman. Yan. So worship is a lifestyle, not just a Sunday event. Okay? So hindi lang ang worship nangyayari sa Sunday, kundi sa everyday life natin. So it is our response to God's greatness and goodness, His mercy, and true worship involves our heart, mind, and actions. So, dapat maging desire natin to live daily. Okay? Daily in a way that honors Him. So, ito na lang yung question. Wala kasi dyan. So, ito na lang yung question to reflect. Ask yourself this way. Not just during Sunday, ha? Am I worshiping God right now? Yan. So, yan lagi yung tanong. Kasi ang ano natin, daily nga eh. Daily sa actions natin, sa habits, sa words, how we treat others, even in simple eating and drinking, di ba? We can show worship to God. So ito, ang question, lagi na i-reflect natin. In what am I doing right now? Am I worshiping God? Ayan. Okay. So, yun lagi yung isipin nyo. Ang worship ko ba? Na-honor ko ba si God sa part na to? Okay, so yun na lang. Sige, questions? Naintindihan nyo naman kung anong worship? Sigurado? May quiz kasi. Sabi na ikaw may question ka? Wala naman. Anong worship? Oh, naman sabi mo, oo, tapos di mo naman masasagot. O Yuan, ikaw, after the discussion natin, pagsabihin mo na, Yuan, ano ang word? Nag-worship ka na ba? Anong sagot mo? Everyday. Wow! Oo, tapos natin. Ano nga, Yuan? Anong worship para sa'yo? Dahil sa mga narinig mo pala. Or ano yung nag-struck sa'yo na hindi mo alam dati, pero ngayon alam mo na? Sige ha, tatawag ko ako dalawa. Ano yung alam mo dati, ano ang hindi mo alam dati na ngayon alam mo na about worship? Walang grades to, ano ba kayo? Sige, si Yuan, si Rika, at saka si Julia. Si Nadine na lang, char. Hindi, ano yung hindi nyo alam before na ngayon alam nyo na? Ano ba yan? Haba ng sinabi ko, di naman masabi. Ikaw na lang muna lang. Ay, ano ba? Oo, at saka yung ano yung halaman. Ano po? Ang meaning po ng worship, nalaman ko na etymology pala is worthy or ayun, worthy coming from the word na it's making your life na worthy to offer kay God. Yung bago mong malaman ko is reminded na lang na ang worship ay hindi performative kundi dapat driven by the truth na alam mo na ganito si God from the word na hindi sa Nagbabasa na? Bible. Ayan. Ang hirap pag di nagbabasa ng Bible, no? Kasi, ano mo? Ang hirap mag-worship kasi di mo alam kung sino si Lord sa buhay mo. Tama ba? Ayan. Sige. Si Rika ba? Rika, dali ka! Ano ba, Rika? Sige. Ano ang worship? At ano yung nalaman mo ngayon na hindi mo alam din? worship po is para pong ano po, tungkol po kay God po, hindi po siya yung parang iniisip mo na dapat po na namabait po si God, hindi po dapat sinabi po ni Pastor. Tapos yung ano po ngayon ano po. Pero hindi ko sinabing huwag mong paniwalaan si Pastor, ha? Ang inaalo ko. Okay, joke lang. Sige, tapos? Kasi na ano, dati po kasi akala ko po sa worship tuwing Sunday lang, wala po na Yes, kahit nagwawalis ka lang. Sige nga, paano mo i-worship si Lord pag nagwawalis ka? Kailangan palang maiwang kala. Hindi, nagwawalis ka kasi, Lord, binigyan nyo kami ng bahay, so I will make this clean. Tama? Kasi kung makalat yan, tingin nyo matutuwa si Lord. Pamamahayan niya ng kung ano-ano. Is that worship?
See, sa mga simpleng bagay pala na ganun, worship. Di ba? Kasi response mo yun, Lord, binigyan nyo kami ng matitirahan at kailangan panatilihin ko itong malinis. Worship. Feeling kasi natin pag worship as in grand na feeling. Hindi ganun. Kahit in simple things, we can worship God. Ayan si Patricia. Patricia, may masasabi ka ba? Ano po, dati ang tingin ko sa pag-worship is yung pagpapasalamat lang kay God. Tapos nakalimutan mo ulit kasi hagabi. Parang itipisin mo. Asa mo? Tapos ngayon, yung natutunan ko is yung about more on word is nga ni ate. Tapos dapat talaga sa Bible nakabis. Hindi sa sinasabi ng ibang tao. Like may mga yung nagsiserve yung nasa labas tapos nagsasalita. Minsan kasi iba-iba yung sinasabi. Mas maganda talagang alam mo yung pinaka-laman ng Bible. Kaya mas mabuti na babasahin mo. At saka knowing na Filipino culture tayo, di ba kanina sabi natin, it should not be dependent sa feelings, sa cultural na tawag dito sa mga cultural things. Kasi ang mga Pinoy, kahit worship, kahit araw, puno, kung niniwala ka ba doon? Di ba? Parang, sabi kasi nila worship, nasa Bible ba yan? Yan ba yung truth? O ito, yung Pope, grabe nila i-worship si Pope. Tama, mali? O kung ate, lagot ka sa mga Catholics. Pero tanong, tama o mali? Tama bang wino-worship nila? Mali. Mali. Mga Catholic naman sila, hayaan mo sila kung worship. Pero yan. So, yung mga ganun, so, namin to, na-discuss din namin to, kasi nag-aral ako sa Catholic school. Si Mary, hindi naman namin yung worship, bine-venerate lang.